Next kong ituturo naman sa inyo guys ngayon ay ang impulsive correction impulsive, okay? So alam naman natin na walang market na ganyan yung movement. So ng market guys is zigzag from impulse, magko-correct, impulse, magko-correct, impulse, magko-correct. Okay? So ganyan yung galaw ng market, okay? Hindi siya isang straight lang, okay? So ang tawag natin dito guys is impulsive, okay? Makakita tayo dyan ng napakahabang green candle. Okay? Sa impulsive is makakita tayo dyan ng mga malalaking candle na color green. Kung may makikita ka man color red dyan, maliit lang, ganyan lang. Then another impulsive na green. Okay? Ganyan yung makikita nyo sa impulsive movement ng market. Dito naman, ang tawag naman natin dito ay correction. Okay? Ang tawag natin dito is correction or retracement. Okay? Tawagin natin to as correction. Ayan. Okay? So, sa correction guys is magpapahinga lang yung market sa napakalakas niyang move coming from impulsive. Then, makikita nyo mga candle dito is choppy. Okay? May malaking green. Tapos, may malaking red. Tapos may malaking green. Tapos may malaking red. Okay, choppy dyan. Yung makikita nyo dito sa movement ng correction, ganyan. Okay, choppy yan. Biglang may magpapump, biglang magdadump, ganon. Okay, so ang tawag natin doon ay correction. So dito guys, ang tawag ulit natin dito ay, pwede nyo na itong tawagin as extension. Okay, pwede nyo i-consider as extension or another impulsive. Okay, extension. Ayan, okay? So, next is, naturo ko na to. So, ganito yung galaw ng market natin, guys. Okay? Mag-i-impulsive siya. Mag-i-impulsive siya dito. Tapos, bigla siyang magko-correct. Okay? Mas magko-correct siya dito. Tapos, pwede siya mag-create ulit ng another impulsive move niya. Or, pwede natin siya i-consider as extension. Okay, so kayo nang bahala doon if saan kayo masanay, kasi yung iba for sure sa inyo is may knowledge na sa trading, so binigyan ko na lang kayo ng iba pang options para hindi kayo na hihirapan mag-adjust sa group natin. Okay? So, sa impulse, napakalalaking green candle, yung makikita nyo kapag uptrend, tapos sa correction, napaka-choppy niyan, kala mo biglang magda-downtrend, pero ang tawag doon ay correction. Okay? Next is impulsive ulit, makakita tayo dyan ng malalaking green candle, then another correction. Okay? Sa downtrend naman, ganito yung itsura niya. Impulse, correction, impulse, correction, impulse. Okay? So, same lang siya nung sa first example ko, pero iniba ko lang yung example. Okay? So, this one, kapag nakakita ka ng impulsive move, napakalaking ganyan, makakita ka dyan ng mga malalaking red candle. Okay, makakakita ka dyan ng mga napakalalaking candle. Okay? So, ang tawag natin doon, impulsive. Pero dito sa correction, akala mo magkakaroon na ng trend reversal, magiging uptrend na siya. Pero, ang tawag doon ay correction. Okay? So, sa correction, makakakita ka dyan ng malalaking green. Okay? Tapos, bigla ring malalaking red. Ayan. Basta, choppy yung market dyan. Halo-halo yung candles dyan. Madaming green, madami ring red. Pero sa impulsive ng downtrend, mas malaki yung red candle kesa sa green. Okay? So, ngayon, ang tawag natin dito ay impulsive. So, ang tawag dito sa move niya na to, after nyo ng impulsive ay correction. So, ang next tawag natin dito ay pwedeng impulsive, pwedeng extension. So, ganyan yung galaw ng market. Okay? Hindi lang siya isang diretsong pababa. Okay? From impulse, magko-correct yung market and then another impulsive. Okay? Then magko-correct ulit, then another impulsive. Okay? So, ngayon, na-explain ko na yung impulsive correction, impulsive or extension. Tatry naman natin siya ng live. Okay? Identify lang natin yung mga impulsive movement dito, then mga correction movement. Okay? So, sa impulsive, hanapin mo lang yung malalaking candle. Ito, impulsive. Kahit color green na lang guys, huwag nyo na ilagay yung impulsive na word.
Then, color red yung correction. Okay? Correction yung color red na yan. Then, extension or another impulsive. Color green. Then, another correction. Okay? Then, nakakita na naman tayo dito ng impulsive candle. Pero, nag-correct siya dito ng konti. Then, another impulsive. And then, nag-correct siya dito ng konti. Another impulsive. Okay? So, ganito nyo naman ma-identify yung impulsive, correction, impulsive. Okay? So, napakahalagang nalalaman mo kung nasa ang market nature ka na. If nasa impulsive ka ba, or nasa correction ka na. Kasi if nasa impulsive ka pa lang, hindi mo nahahabulin yung trade mo dyan. Okay? Sabihin mo sa sarili mo, ops, wait lang. Antay muna ako ng correction bago ako mag-trade. Okay? Hindi ako mafa-FOMO, hindi ko ito hahabulin. Okay? So, if nasa correction ka naman, okay, nagko-correct na yung market, mataas yung chance na sunod move neto is another impulsive. So, hindi ako magiging greedy sa profit and di rin ako magiging fearful sa pagpasok sa entry. For example, masyado kang hapit sa pera, nag-take profit ka lang dito sa high niya na to kasi nakakita ka ng konting green, bigla siya nag-pump, bigla siya nag-impulse, okay? So, nasayang mo tong move na to. Okay? Ayun yung kahalagahan ng nalalaman mo yung nasa anong market nature ka na, kung nasa impulsive ka ba or nasa correction. Okay. So, ito naman yung example ko for downtrend, guys. Ayan, impulsive. Ayan, nag-correct siya, correction. Another impulsive. Another correction. Another impulsive. And then dito nag-start na siya maging choppy. Pero if bumaba ka pa dyan sa lower time frame is makakita ka pa rin ng mga impulsive move sa mga area niya na to. Okay? So ngayon is correction. Then correction. Okay? So ganyan mo naman ma-identify yung impulsive, correction, impulsive sa downtrend. Okay? So, ayan. Impulsive, biglang nag-correct, pataas yung movement, impulsive ulit. Correction, impulsive ulit. Nag-correct siya dito, impulsive ulit. Nag-correct siya dito, impulsive ulit. Okay? So, ngayon, na-explain ko na kung paano mag-identify ng impulsive, correction, and then impulsive. So, sana magamit mo to, and then, alamin mo lagi kung nasa ang market nature ka na para hindi ka natatrap. For example, nagko-correct siya dito. Siyempre, expected mo na yung kasunod nun. Okay? Another, impulsive. So, kung cut loss, magka-cut loss ka talaga. Kung take profit, mag-take profit ka talaga. Kasi if hindi siya nag-impulse, based sa pabor mo, pero dito siya nag-impulse, sunog ka. Okay? So, kailangan mo ng cut loss. Okay? So, ngayon, na-explain ko na yung impulsive correction, impulsive or extension. Okay, so wait nyo na lang sa next video, ituturo ko yung market structure. Yun lang muna in this video, guys. Bye-bye.